Kasi sabi sa akin, ano, huwag kang magpagupit kasi wala kang trabahong makukuha. Walang future na mangyayaring maganda sa'yo pag pinangatawanan mo yung gender mo. Calling talaga ni Lord na kailangan namin panindigan to kasi nilagay niya kami dito to guide others. Kasi once upon a time kami rin yun eh. Kami yung nahihirapan, walang direction. Ang hirap i-prove sa tao kung ano yung gusto mo magpapasaya sa'yo. Alam mo, pwede mo palang mas mahalin yung sarili mo. Pwede palang magmahal ka ng iba ng sobra while minamahal mo din yung sarili mo. Okay yun na inuuna nyo sila, pero hindi masamang isama yung sarili nyo. Ikaw yung main character eh. Kailangan mong alagaan yung bida para makapag-alaga ka pa ng iba. Ngayong araw, kasama natin ang dalawang inspiring community voices, isang tambalang puno ng pagmamahalan, tapang at representasyon. Wow, mga kalahi ko to eh. Una, si Ayan Lazaro, ang kilalang TikTok personality at trans dad na hindi natatakot ipakita ang totoong buhay niya online. Kasama naman niya, syempre, ang mapagmahal, matapang at solid na support system niya na si Mami A. Ang kanyang partner sa buhay. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang journey nila bilang magpartner, magulang, content creator, at community builders. Malalim ito, identity ng pamilya, representation, at kung paano nila ginagamit ang platform nila para magbigay ng inspirasyon sa iba. Let's welcome to our podcast, Daddy A and Mommy A. Si Ayan and si Mommy Apple. Yan. Balikan muna natin ng simula. Daddy A. Daddy A na lang, no? Oo, Daddy A. Okay. So, paano ka ba talaga napunta sa content creation at paano naging parte ng brand mo ang pagiging trans dad? Actually, aksidente lang eh. Aksidente na napunta kami dito. Kasi talagang ang pagko-content is wala sa aking linya. Dahil as much as si Mami ang nakuha kong mapapangasawa eh talagang Yun, no? napakaganda at talaga namang kasi siya sumasayaw siya. Nandun siya sa industry talaga ng entertainment. Yes. Whereas ako talagang nandun lang ako, nanonood ako. So, there was a time na nung kasagsagan ng TikTok at nag-TikTok kami ng anak ko, si Venetia. Tapos na-upload namin, naglagay lang ako ng some script doon na parang pwede kang maging tatay, Oo. kahit na ano. So, parang simpleng ganun lang, sweet moments namin. Tapos kinabukasan nag-viral. Oh, Yun. okay. So parang kasi ang nilagay ko ron parang kino-question kung tatay ka ba talaga. Tapos naging heartwarming yung explanation ko ng ano. Then pag gising ka naman, oh, ang dami palang nalakasan ng loob. Oo. Nakaramdam na parang makikipaghiwalay na raw sila sa girlfriend nila. Yan eh. Pero nung nakita nila na pwede palang may future magkaanak, parang nabuhayan sila. So sabi ko, okay, parang meron talagang direction to. Tapos nag-usap na kami. Since siya naman nagvo-vlog talaga siya. Yes. Nagbe-makeup siya. Makeup vlog. Ganun. Makeup lang. Okay. Oh, nagsisimula lang. Walang magawa nung time na yon. Oo. Kasi pregnant na ako sa first baby namin. So, sabi ko, sisanay nga ako na sumasayaw before, sa Showtime, sa Wawawin. Oo. So, sabi ko, medyo naboboard ako. Gusto ko mag-makeup na lang, tapos mag-vlog-vlog. Since parang nung time na yun yung uso di ba? Yun yung uso nun. So, ayun. Oh. Pero ikaw, Mami A, ikaw naman bilang isang partner na ni Daddy Ayan, paano mo siya sinuportahan nung nagsisimula pa lang siya? At kailan mo na feel na gusto mo rin palang magsalita through content? Actually, si Daddy, nung umpisa pa lang, sinabi na niya sa akin kung paano yung magiging future namin. Pinaplano na niya ahead. Okay. So sabi ni Daddy na, okay, pwede tayong mag-content. Pero nung time na yun, syempre, hindi pa kami ganun kaalam sa mga bagay. So, nandun ako nung sinabi niya na yun start namin, then support ko siya. Naging malinaw sa akin yung vision kung bakit namin gagawin to. Kasi, yun nga, hindi ko siya field eh. So, kung papasukin ko siya, bakit? Anong reason? So, hindi siya pwedeng dahil ginagawa lang ng iba. Oo. So, nakita ko na eto yung kailangan din namin.
Kasi yung family namin, nadjudge agad eh. Yung meron kayo, parang yung baby namin, sinaluko lang daw. Oo. So parang, okay, it's our duty talaga to let the people know na merong pamilyang ganito. At And it's happening. it's happening and it's valid. Kahit sino pwedeng magpamilya and hindi po pwedeng they're too quick to judge. Yes. Hindi nila alam kasi hindi naman malalaman kung walang someone na mag-e-explain. At kayo talaga yung nasa posisyon na yun dahil nga, ayan eh, di ba? Nangyayari na eh. Parang ano rin, sabi namin, bakit ba nangyari sa atin na one shot lang lagi ng IVF namin tapos nabubuo? So parang calling talaga ni Lord din na kailangan namin panindigan to kasi nilagay niya kami dito to guide others. Kasi once upon a time kami rin yun eh. Kami yung nahihirapan, walang direction, Tama. walang information. Nice. Oo nga. Kasi tulad yan, sa follow-up question ko lumaki ba kayo talaga na tanggap sa environment ninyo kung sino kayo? Bawa, sige, si Daddy A muna. Paano yung journey mo bilang isang trans man? Tanggap. Ang hirap nung sa LGBTQIA+, ang hirap niya, no? Kasi parang majority can Lalo sa really... edada natin, talaga, di ba? Oo, na itatago mo pa. So talaga ako rin hindi ako tanggap agad. Dumating ako sa point na, I remember no nagpagupit ako, gusto nilang ibalik yung buhok kung paano mang paraan na posible pa. Kasi sabi sa akin, no, huwag kang magpagupit kasi wala kang trabahong makukuha. Walang future na mangyayaring maganda sa'yo kapag pinangatawanan mo yung gender mo. Kaya siguro marami rin na nasa LGBTQIA+ na nagiging successful kasi they start with kailangan na nilang patunayan agad kung sino sila. Nice. Kasi sinasabi sa kanila agad na mali ang decision mo, yung buhay na pupuntahan mo, walang patutunguhan. So you had to prove yourself right away eh. Kailangan may mangyari sa akin. So sa akin, yun yung ginawa ko. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa family ko kasi alam ko rin naman na they come from a point of love. Mahal ka nila kasi iniisip nila ito yung best for you. Pero pag pinakita mo na rin along the way na alam mo yung ginagawa mo at wala ka namang gagawing masama, they will understand. Oo. Ikaw, Mami A. I mean, Nung naging... Na naging kami, bago, diba? bago naging Oo. kayo, ganyan ka na ba talaga? I mean, are you a member of LGBT? Nung una talaga hindi. Straight ako. Ako ang nagpabalik ko. Ako ang Diba? nagwagi. Yan na nga sinasabi eh. Pero paano? Paano ka naging, ano ba to, ally or safe space sa buhay ni Daddy A? Actually, nung umpisa, parang hindi rin ako makapaniwala na totoo ba, nagkakagusto na ako sa kanya. Ay, may panliligaw. Kasi di ba? Ginamitan natin ng mga magic moves. Naguluhan ako noon. Pero sabi ko, okay, confirm na gusto ko nga siya. Tapos, syempre nag-isip ako na, alam ko ba yung pinapasok ko? Kasi hindi biro to. Alam naman natin kung ano yung mga nakikita ng mga ibang tao dito sa LGBT. Ako naman, nung hindi pa ako part ng LGBT, alay ako. Hindi ako nagjo-judge kasi parang, ikaw yan eh. Kung yan yung gusto mo at masaya ka dyan, go lang, support lang. Pero imagine, bigla ako naging part ng LGBT. Asawa ko, trans man, di ba? And iba pala magmahal ng trans man. Sobrang sarap. Masarap talaga. I mean, masarap yung pagmamahalan. Ano ba yan? Wholesome tayo muna dito, ha? But, so niligawan ka niya talaga. Nung nanliligaw na siya sa'yo, nararamdaman mo na parang pinopormahan na ako nito, Anong naisip mo bilang straight? Na-curious Actually, lang ako. walang ligawan na Ano nangyari. ligawan na nangyari? Okay. Lang, same kaming single ng time na yon. So, labas kami ng labas hanggang sa napapadalas na, tapos sumusundo na tong si... Ayan. Siguro gusto ko i-share yung kung paano ba? Ang pangit naman pag sinabing paano makuha ang straight. Hindi. Ang pangit ng title, de. Paano mo siya napa-oo? Yun na lang. Paano Sige. ka ma-in love sa straight? Yan. Okay. Para, kasi syempre, mahirap eh. Pwede kang masaktan. Ma-in love ka sa taong, alam mo yun, hindi siya nandun sa community na yun eh. Iba yung gusto niya. Yes. Sorry, excuse me. So, ang ginawa ko, friends lang kami.
Para walang pressure. Para hindi niya kailangan questionin kung ano ba yung identity niya at kung ready ba siya sa ganito. So naging magkaibigan lang kami. Labas-labas kami. And then, ayun, nag-click. Nag-click Nagkaroon ng kami. spark. Yan. Yan na nga, So, yun na usapang spark ng ano eh. Pero, ang ganda ng kwento ninyo. Hindi ko alam na ano eh, na straight din si Straight siya, Mami A yes. eh. Nice. But kung babalikan nyo yung mga sarili nyo 10 years ago, anong advice ang maibibigay nyo sa younger versions nyo? Ang ganda Ikaw niyang muna, tanong Daddy na A. yan. Younger version. Kasi may mga times din ako minsan na sabi ko parang yung dating ako, kamusta ba? So, may message to my younger self. Yes. Alam mo, pwede mo palang mas mahalin yung sarili mo. Sana mas minahal mo yung sarili mo. Kasi pwede palang magmahal ka ng iba ng sobra while minamahal mo din yung sarili mo. Wala akong regrets kung nasan ako ngayon kasi what got me here is yung love ko for the people around me, yung motivation ko, yung inspiration ko for my family. Pero pag pala sobrang matagal na panahon kang nasanay na dinidisregard mo yung sarili mo, tapos nandun ka na sa point na inuna mo naman siya, parang ang hirap niyang tanggapin. Sobrang daming anxiety, sobrang daming worries. So dun sa mga breadwinners, okay yon na inuuna niyo sila, pero hindi masamang isama yung sarili niyo. Kasi ikaw yung main character eh. Kailangan mong alagaan yung bida para makapag-alaga ka pa ng iba. Ayun, ganda. Alagaan ng bida para makapag-alaga pa ng iba. Kasi pwede kang maubos eh. Totoo. Kahit na sabihin mong parang, hindi, ganito sila motivation ko. Pagka wala kang tinira sa sarili mo, mauubos ka and then mahihirapan ka rin. Kasi yung love mo na gusto mong ibigay, mahirapan ka na. Oo, tama. Ikaw, Mami A, Sorry, meron wait ba? lang. Yung kanina, hindi ko nasagot yung tanong. Okay. Na kumbaga, parang nagkwento kasi ako, so hindi ko Oo, nasagot yung tanong kanina. Isingit na lang natin dun sa Sige, ano. sige. Go. Yung tanong kanina is yung Ano yun? paano, Alin ba? ano yung naging ano ng LGBT, paano ako nag-start na ano. Okay. Diba? Okay. Oo. Okay. So, ayun. So, syempre, hindi rin madali sa umpisa, lalo na minamata ng mga tao yung relasyon na meron kami. Oo, yun. Pero siguro kasi kapag ka mahal mo ang isang tao, hindi ka na masyado magpapa-apekto doon. Hayaan na lang natin sila, basta nagmamahalan kami. Oo. Again, Sobrang pero powerful ng love. Yes. Sabi nga ni Daddy Ace, kayo dapat ang bida eh, hindi naman sila eh. Ba't ikaw, Mami A, sige, ano natin na, anong masasabi mo sa younger self mo naman? Ako, masasabi ko sa younger self ko, siguro mas naging strong ako. Kasi syempre meron tayong mga, nung mga bata tayo, meron tayong pinagdaanan na parang kailangan mo ng lakas ng loob kung ano yung mga gusto mo sa buhay na hindi mo siya nagawa dahil pinanghinaan ka ng loob. So, yun. Ay, ang ganda naman yan. Talagang ano eh, ito talaga yun eh. So, I think, ito na yung moment na ba to na nare-realize nyo? I mean, na-realize nyo na ba na ito na yun, yung calling na to. Gagamitin nyo to para magsalita, para sa mga hindi nakakarinig. Pwede nyo ba to yung ikwento? Okay. Yung moment nyo na yan na meron ba kayong gustong sabihin sa mga hindi nakakaalam? Actually, itong year na to yung naramdaman talaga namin na gagawin natin to, yung gusto nating gawin ngayon. It's something na gusto nating gawin hanggang later on. Kahit parang mapagod na tayo. Kasi we're doing this na hindi lang para sa atin. Even for the voiceless na hindi alam kung paano magsisimula, paano i-represent yung sarili nila. Kasi yun nga, once upon a time, we were lost, mahina ang loob, hindi alam kung saan ang direction. So, nung pinasok namin yung content creation, meron talagang clear purpose and vision na we're not just doing this for us, we're doing this for the community. Kasi nung pinasok namin to, ang dami na rin naming couples na natulungan na meron ng mga babies ngayon. Oo. So, isa yun sa sobrang joy namin. No matter how many yung bashers, when we look at the side na naglakas na daw sila ng loob na magbuo ng pamilya, nagsisend sila ng pictures ng mga babies nila. Meron pa nga one time, teacher sila pareho, tapos yung edad nila, medyo ano na sila paano na. So, nagmamadali sila. Tapos yung meron silang pera, yung naipon nila, sobrang pang one try lang ng IVF. So, sinugal talaga nila. Okay. Tapos nabuo. Naging twin boys.
So, sobrang blessed. And, Galing. di ba? Yun yung, Pagbibigay talaga ni Lord, ano? Yes. Oo, tama. Actually, yung sa mga natutulungan pa lang namin na gano'n, na magkaroon ng sariling pamilya, sobrang full na yung heart namin dun pa lang. Mm. Kaya, Na-touch nyo din yung community talaga na yun, ano? Yung papaano, yung iba nga, gusto lang magka-baby daw. Sabi nila, yung normally, yun ang naririnig ko sa mga girls eh. Pero curious ako, Mami eh. Kasi, hindi ka ba nakakarinig sa side mo naman na di ka na lang mag-asawa ng totoong ano, ganyan pa. I mean, yung, alam mo yung normal bashing. How do you handle it? actually, ang hirap, i-prove sa tao kung ano yung gusto mo, magpapasaya sa'yo. Kasi parang madali nilang i-judge or madali nilang sabihin kung ano yung parang okay para sa'yo, pero hindi sila yung nasa katayuan mo. Oo. Pag love yan, dumating yan eh. Alang pipili pa ba ako ng iba? Oo. Diba? Hindi naman kasi nila Actually, alam yun. sinasabi rin ng iba, bakit daw, hindi daw yung ex ko naman, since nag-IVF kami ni daddy, Okay, oo, nag-IVF oo. kami ni daddy. Mm-mm. Sabi ko, sa mga nagko-comment pa nga lang, meron na silang tinatawag na ex mo naman. So, paano pa kapag yung ex ni daddy, ex mo, anak ni daddy, anak mo? Ayoko nang ganun. Parang ang hirap nun. parang differentiation bigla na anak niya to, tas anak niya to. Parang, Mahirap no? yung sa mga bata. Oo, pinaghihiwalay. Parang Pinaghihiwalay. ganon. Pero siguro, yun nga, perspective niya yan eh. Maybe sa inyo nagmamatter yung eggs. O hindi namin kayo mabiblame. That's your, that's how you see things. Okay lang yun. Pero for us, this is what works for us. Dito kami masaya. Meron kaming direct contribution na pareho kami. Siya yung nagbigay ng buhay. May eggs ako. Ayun. Oo. Kasi, sa totoo lang, iba yung perspective kasi pag ikaw, individual lang, tas you have to prove yourself sa konting tao lang. But eto, bilang public figure now, with how many? 1.8 or almost 2 million followers na on social media as LGBT couple, paano nyo hinahandle ngayon yan? Yung pressure na kailangan mo laging maging matatag online. Lalo na kung may mga panahong, syempre, 3 yung babies nyo, pagod na kayo. Paano nyo hinahandle yun? Sige. Okay, yung pressure, mahirap kasing mapagod kapag mahal mo yung ginagawa mo eh. Pagka nandun yung puso mo, especially sa amin, we're doing contents with our family. So, sobrang sarap sa pakiramdam kasi nagiging close ka lalo. Yung mga kino-content namin like parenting, Yes. it makes you better eh. Especially as a parent. Kasi hindi po pwedeng tinuturo mo, tapos later on di mo ginagawa. So, yung pagod na outweigh nung growth na nakikita mo sa sarili mo, sa family mo. And siguro, we always make time din na mag-recharge kami. Hindi na kami umaabot pa doon sa point na talagang empty na kami, nahihirapan na kami, tapos saka pa lang kami kikilos. Yung pinasok namin ngayon, ako, what I've learned from my past then, from working so much, is to have balance. I-balance na ngayon. Ginagawa mo to, and you have to make sure na nafe-feel mo yung joy individually and ng tao sa paligid mo. Ikaw, Mami, may Okay na ano? ako sa sagot ni Okay daddy. na. Maganda Kasi rin. joint naman Kasi siya kayo. naman, Joy, full same lang support kami. talaga siya eh. Oo, tama. Pero ito, para naman sa mga viewers natin na hindi nakakaalam, ano ba ang IVF talaga? Or in simple terms, paano nyo siya ipapaliwanag? Lalo na sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga tao ngayon na ngayon pa lang nila narinig to. Yes. May share nyo ba yung process kung paano? Okay. Curious lang din. Reciprocal IVF, ito yung proseso na whereas kahit dalawa kaming babae, nagkaroon kami ng anak via reciprocal IVF na pareho kami may direct contribution. Sa paraan na kinuha yung eggs ko and meron kaming sperm donor from sperm bank. And then nung naging successful embryo to, ito yung dinala ni Mami, pinagbuntis niya at kanyang binigyan ng buhay for 9 months. Oh, okay. Add ko lang na yung iba kasi nami-misinterpret nila eh. Parang sinasabi nila na ako yung nag-carry. Parang
surrogate mother daw ako. Ano nga Kaya- ba pag pinagkaiba nun? Sige nga, ako din hindi ko naiintindihan Ayan, eh. o diba? Oo. So, ayan yan. Ako din, actually, noong una nahirapan ako yung i-explain, pero ang pinakamadaling explanation is, kami yung dalawa, couple kami, may pares kaming contribution, kaya reciprocal IVF siya. Okay. Nire-reciprocate namin yung isa't isa. Mm-mm. Whereas kapag kami surrogate, kunwari, Outside tao yun. outside na, yun, may parang third person na yun, ibang tao na yun, siya yung magka-carry. Oh, Kunwari, okay. siya, sa kanya eggs, tapos yung isa yung magka-carry, hindi ako. Yun yung surrogate mother. Okay. Parang ano rin siya, siguro yung LGBT before, like going back, meron lang tomboy tsaka bakla. Mm-mm. Yung mga next na identity, pinapasok lang. Pagka nagjowa ka ng tomboy, tomboy ka na rin. So naguguluhan tuloy yung babae. Oo. What? Tomboy ako? Eh, hindi ako tomboy. So hirap na hirap tuloy. Babae to So eh. same goes dito sa IVF na to. Parang dahil bago yung reciprocal IVF, tinatag siya as same to nito. So naiintindihan din namin na for some, yun yung understanding nila. Kaya nga, it's very important to have proper information para mas maintindihan natin na ano yung differences nitong mga to. Okay. May share ka pa, Mami? Okay. So yun yung explanation doon. Okay. Maganda rin kasi ako personally ngayon ko lang din na iintindihan unti-unti. Ang alam ko lang, yes, it's the egg of Daddy A, then pero yung may ganun pala na ano no, kasi somehow kung ilalagay sa parang iniisip ko yung DNA mo nandun na rin. Exactly. 'Di ba? Yes. Parang Kasi ano niya yun eh, butot, balat, na siya ang nagbigay Dala, ng oo. nutrients. yes. Oh, at hindi Oh, ako actually walang kwenta ako sa picture eh. Kinuha lang yung eggs tapos na. Hanggang ngayon actually yung mga bata talagang iba Iba yung iba bond. talaga yung bond ng mother tsaka ng mga kids. Oo, tama. Pero nung nagsisimula kayo, kailan nyo unang napag-usapan na gusto niya nang bumuo ng pamilya at paano nyo napagdesisyonan na okay, sige, ito, IVF na yung gawin natin? Okay, bata pa lang ako, yan na yung prayers ko. Nakakatawa kasi, di ba, bata ka, tapos nagpipray ka ng family. Oo, di ba? Yun yung prayers ko. Like, nagbabahay-bahayan kami, ang daming lalaki, tapos ako yung tatay. Bata Oo, pa lang, ganun bata na. pa lang. Like, nasa jeep kami, ginagawa namin bahay yung jeep. Andun yung crush ko, siya yung nanay. Ako yung bida-bidang tatay. Mga anak namin, puro lalaki. Eh di masaya ka nun, tatay. Siyempre. Eh. Well, so parang, tas nagpipray ako before. Pag consistent talaga yung prayer mo, talagang Nangyayari, idadirect no? ka talaga dun eh. Kasi yung prayer ko, Lord, sana po magkaroon ako ng anak. Sa sarili ko, at kung pwede po, adopted din. Kasi po gusto kong mapasaya yung mother ko eh. Gusto kong mabigay sa kanya yung joy na meron siyang apo. Kasi iba yung joy na meron ako having a mother. So parang gusto ko ng ganong merong anak. Set up, okay. So yun, it took me here. So yun talaga, the power of prayers. Kasi alam ni Lord kapag galing sa puso at yan talaga yung minimiti mo, bibigay niya sa'yo. Hindi siya magmimintis. Pwede kang mahirapan, pero along the way, you will get what you want. Basta deserve mo yan. Oh, ang ganda. Tingnan mo nga. Tatanong ko pa ba kung paano nila hinahandle yung bashers na to eh. Kasi madami na eh. I mean, 'di ba? Definitely, I know, ako nakaranas naman ako ng bashing din online. But iba, I know for a fact na iba yung sa inyo kasi meron kayong need i-explain or need patunayan na eto eh, nag-i-exist kayo bilang family eh. 'Di ba? With 3 healthy kids, isang kambal, tapos si Vinicia, dalaga na, no? So, ay, nice. But, Mami A, sa panahon na, kasi si Daddy A, syempre, siya yung tumatayong provider ng family ngayon. So, sa panahong kailangan niya yon na nanghihina siya, paano mo siya inaalalayan sa ganyang pagkakataon? Tapos ikaw, may sariling bashers ka din. Paano mo hinahandle? Tapos, mami pa. Sabay-sabay, no? Grabe. Sabay-sabay. Buti lang, very strong yan si Mami actually. Kaya, syempre, teamwork tayo eh. So, ayun, teamwork lang din na, at si Lord nasa center. Kasi syempre, minsan kahit may time na kailangan ko siyang palakasin, kailangan pa rin namin dalawa na merong magpapalakas sa amin. Si Lord yun.
Tama. Siya yung nag-remind sa amin na, ano lang yan, subok lang yan, pagdadaanan niyo lang yan, matatapos din yan. Ganon. Iba talaga yung guide kapag merong higher than both of you. Tama. May someone na alam mong pwede yung takbuhan, tapos hindi clear pero siguradong nandyan. Oo. Tama. Tama kayo dyan. Nice. Galing. Napaka ano naman talaga nito. Alam mo yung totoong definition ng family nasa inyo no? Andun din yung away. Ano din, syempre. Yung Andun nga, din yung no? gulo. So, ano rin siya, like even naman with our vlogs, pinapakita din namin yung other side, Mm-mm. yung merong malungkot. So, para siya talagang rainbow na iba-ibang kulay. Merong dark, merong light, may colorful. So, like nung nag-PPD siya, dumaan siya doon yung depression after mga anak. Meron talaga. Meron talaga, hindi mo mamamalayan Siguro na most especially sa case nararamdaman niya mo na. kasi ang daming gamot na binigay. Oo. So talagang na ano yung katawan niya. So after nun, talagang ano siya, nag-iba siya. Naging medyo dark. So ako naman, tiningnan ko yun as pangangatawanan ko talaga to. Kasi kasalanan ko rin naman lahat yan eh. Kung nasan siya ngayon, we decided na gawin to. So yun, kasama sa vlog namin, surprisingly nga minsan yung mga interviews namin with the news, hindi siya about IVF. About siya dun sa pinagdadaanan namin sa buhay. Which is Talaga? yung anxiety, yung PPD. Oo. Ayun. So talagang merong up and down. Kailangan lang talaga hawak nyo yung kamay ng isa't isa during those times. Nice. Tama. Kasi minsan yung iba, ang hirap na nga sa labas, laban mo na nga. Pagdating sa bahay, laban pa din. No? Ayun lang. Laban na Sa inyo, laban. Gere, no? So, okay. Next question tayo. So, may specific video or content ba kayong dalawa na sobrang tumatak sa inyo? Hindi dahil viral siya o dahil nagbukas siya ng usapan na malapit sa puso nyo? Okay. Ang ganda ng tanong. Kasi napaisip talaga ako doon. Ako din, napaisip ako. Sino na ikaw? Parang, wala pa ako maisip eh. Ako may naisip ako. Ikaw. Yung bago lang nakaka-upload natin. Kasi very raw. First time ko siyang itry. Sabi ko, try ko nga yung ganito. Total, andito na eh. So like, buksan mo yung camera, tapos yan na, sabi mo na yung nararamdaman mo. Eh medyo, ano ako sa kanya, kumbaga nasasaktan ako sa kanya. Ayaw akong kausapin. Kinausap ko yung camera. Oh, So doon ko sinabi, okay. sinabi ko ron na magkaaway na naman kami. Tapos kung kailan ako yung galit, sinabi ko sa kanya, tapos biglang siya na yung mas galit. Tapos binanggit niya na, Napanood ko yan. Ganun talaga yung mga babae. binanggit niya na naman yung problema namin na 10 beses na namin na pag-usapan. So nawala na sa picture yung ako yung galit. Siya na yung Siya mas na galit. galit. Tapos kaya lang kasi nung umaga na yon, may sakit siya. So doon ko naisip na parang sabi ko, ibahin ko yung ano na, lapitan ko siya. So before ko pa siya i-vlog talaga, bala ko na siyang lapitan. So gusto ko lang i-share yung moment. Hindi ko nga alam na may i-upload ko yun eh. Oo. So yun, very close to my heart yung ginawa kong yun. Kasi before hindi kasi ko ganun ka-affectionate agad na iparamdam sa kanya. So may mga iba kasi kung parang love language before. So malaki rin talaga yung ginrow ko as a partner nung nag-vlog kami kasi mas naging aware ako sa Yes. mga dapat kong i-adjust. Tama. Tsaka yung wanting to be better na syempre nagbabasa ka ng ganito kung paano maging better partner. You wanted to make sure talaga na nare-receive niya yon. So nag-start na kami mag-usap na, oh, eto ba, napapasaya ba kita sa ganito? So you're talking now about the love language. Kasi dapat daw puno yung bank na yun eh. Yes. Pwede ako makachismis. Yes. Anong love language ng isa't isa? I mean yung receiving part. Okay. Tawa. Si Mami A, ano yung kakabanggit mo lang din naman, ano yung tingin Si mo? Mami, ano? ang gusto niya, physical touch and quality time. So i-assume ko ba na hindi mo nakukuha yan nung bata ka pa? Hindi naman. Hindi naman. Hindi Pero naman. yun lang. Kasi sabi parang ganun daw eh, no? Oo. So si daddy naman, ang sa kanya naman is words of affirmation. Oo. And Service. service, acts of service. Yeah. That's why you clicked. Kasi, syempre. So, isang sabi lang ng ang pogi mo today. Yes. Pero actually, dumaan kami sa sa gera.
Okay. May gera rin talaga na like, may barilan na, di ko nare-receive. Hindi tumatama. Teka, kailag ka ng ilag. Ba't ganyan? Ang hirap din. Minsan, kasi sa 8 years namin, I think ito nga yung yung pinakamahirap namin na year eh. Ito Oo, ba ang most ito talaga. challenging year? Why? Pero at the same time, ito din yung year na parang bigla kaming bumalik yung spark. So minsan kailangan talaga yun eh, yung guguluhin ka para pala mas maging maayos pa. Yun. So sa mga girls dyan, at sa mga mommies, kapag nilapitan na tayo, wag na tayong pakipot, okay? Yun yung natutunan ko, ha? Maging mabait tayo, bumawi tayo. At yun naman ang ginagawa ko. Kapag minsan, tulad nga nun, meron kaming hindi pagkakaunawaan, more on bumabawi na lang ako. Hindi ako kasi more on nagsasalita. Hindi ako nagko-communicate masyado. Ayun nga yung gusto niya, di ba? Yun Words yung of affirmation, assurance, yun yung ano ko. Yes. So, ako bumabawi ako. Acts of service. And then, ngayon, inaaral ko na rin kung paano maging talker, maging... Mas ma-communicate. Ako rin naman, marami akong from the past na kaya nahirapan din siya. Kasi sobrang busy, minsan yung quality time, akala ko time pa rin siya, pero hindi na pala siya quality. So, magkaiba pala yun eh. Kahit nagbibigay ka ng time, tapos hindi naman yun nararamdaman. So, hindi pa rin. So, talagang dumaan kami dun sa tinimpla namin. Oo. Para mag-blend talaga yung... May ano na sa time, di ba? Magkatabi nga kayo, pero cellphone naman siya ng Oo. cellphone. Actually, ano ba naman yan? sobrang hardworking ni Daddy. Naintindihan ko naman yun. Kahit na nasa labas kami, panay cellphone, kasi panay tawag din sa kanya ng mga tao niya, ganun. Oo. Kaya I had to let go of some ng nakasanayan ko na priorities like work. I had to say no dun sa iba na yon. Oo. Kasi mas iba na ngayon yung nasa number 1 ko eh. Kailangan kong unahin yung ano yung magpupuno sa asawa ko, sa mga anak ko, sa akin. Nice. Pero, balik ako, Mami A, dun sa question ko kay Daddy A na siya kasi yun nga, yung moment na yun na magkaaway kayo. So ano yung, ikaw naman sa content nyo, meron ba tumatak sa'yo na, wow, buti na lang in-upload ko to. Parang, di ba may ganun, may upload tayo na kahit ako, kahit walang nanonood eh, pero na-i-upload ko, tapos may nag-like. May ganun tayong moment eh. So ano yung sa'yo? May bigla ako naalala. Siguro kung ano na rin biglang naalala ko, yun na rin sabihin ko. Yung, nagsisimula din kami ni Daddy na first time ko ang gumawa ng video na yun. Nag-voice over. First time ko noon, wala pa akong kaano-ano, kaalam-alam. So sabi ko, hi, I'm Apple. Nagpakilala ko. Tapos this is my partner, Ayan. Tapos we did reciprocal IVF. Tapos yun, kinabukasan din. Ang dami rin. Nag-viral talaga. Tapos na-inspire sila. And then yun, parang ano na lang din. Kasi mahiyain ako more on magsalita. Kasi nga hindi nga ako masyadong talker. So parang natutunan ko din na okay din ipaalam yung feelings. Yes. Kung yung nararamdaman. Okay. Okay lang. Walang masama. And ayun, nag-grow din ako kasama si Daddy. Kasi sinusupport niya din ako sa ganun. Yun yung mga unang vlog namin. Oo. Grabe naman tong mag-asawang to. Nilalanggam na ako dito. Puro ano ah. Pero sige. Since nandyan naman na kayo, na yung as family at bilang content creator talaga, para sa kapwa natin na LGBT, na gusto rin mag-create ng content para din sa, malay mo, yung ibang dad or, di ba, transparent dad and mom, gusto rin mag-create ng content. Ano yung isang bagay na sana alam nila bago sila magsimula? Okay. Para sa mga gustong magsimula ng content creation, ang pinakamapapayo ko sa inyo is, kailangan gagawin nyo yan because nakikita nyo yung sarili nyo na magagawa nyo yan, hindi lang ngayon, kung hindi pati later on. Para hindi ka magsasayang ng oras na parang tinry mo tas later on bakit, ano nangyari, sayang naman yung oras ko. So, it's something na meron ka talagang purpose rin. Dapat Not consistent. because nakita mo lang na, ay gagayahin ko, ginawa niya, gagayahin ko rin. Yes. And you have to have consistency. Kasi kapag anything naman na kapag ginawa mo tapos binitawan mo agad. Di ba parang sabi nga napakasimple lang ng ikot eh. Gawin mo siya ng paulit-ulit, definitely magsasucceed ka, mag-excel ka.
So kung hindi ka pa nag-excel dyan, maybe it's something na hindi mo pa ginagawa ng paulit-ulit. So content creation, lahat na rin gumagawa. Artista. Diba ngayon, Hindi. pag nag-scroll ka, puro artista na rin. Yung kapitbahay mo, nag-content na rin. So why not join the content creation? Pero yun nga, kailangan meron ka pang, kung if you want na maging field mo to, industry mo to, kailangan meron pa siyang deeper purpose doon. Yes. Ikaw, Mami may sarili akong question dito. Okay na yun. Anong perspective ang gusto mong i-share naman bilang partner ng isang trans creator na madalas na nasa spotlight? Para sa akin, happy ako sa na-inspire ni lalo na si Daddy. Natutuwa ako kasi pag nasa labas din kami, biglang magpapapicture. Sabi nila, Daddy A, pa-picture kami. Sobrang na-inspire po. Nanginginig pa ako. Sabi nila gano'n na parang hindi kami makapaniwala. Tapos, proud ako, actually, kay Daddy, especially. Kasi siya naman nagsimula nito kung nasan kami ngayon. Siya rin ang utak sa lahat na to. Nandito ako nakasuporta. Kung ano yung sasabihin ni Daddy, gagawin ko. Susunod ako. Ayun. Sobrang nakaka-proud. Hindi ko naman magagawa lahat ng to kung wala akong someone beside me na nagpapalakas ng loob ko. Kasi talagang hindi ko rin ting to eh. So, naging malakas ang loob ko kasi nandiyan ka. Teamwork. Teamwork. Nilalanggam na talaga. Pahingi nga na asin. Okay. Oo nga di ba? Nakakatuwa naman. Kasi Inasinan tuloy tayo. ang galing naman talaga nung setup nila. Kasi ako personally, nag-inject na lang ako ng opinion muna. Kasi if kami ni Ma'am Cheat as mag-partner, kapag tinatanong niya ako if I wanted to have a baby or have a family, ang sagot ko talaga is a quick no. Because I know the responsibility. Diba? So, ang bigat, hindi naman mabigat ha. So, ang ibig ko ba sabihin is, when you put out another human or a kid or a child dito sa mundo, 'di ba? Pabayaan mo sila. Tama. So, from 0 or 1 month until the 18th, sabi mo 18th lang, yung iba nga, lagpas-lagpasan pa. Bilhin mo yung 18 years of your life that you'll be dedicating sa mga kids. Hindi ba sobrang laki ng responsibility? At the same time, you have to be a dad. You have to become a provider, 'di ba? As a mom. So, nakaka-inspire. Sobra. Ay, thank you. Alam mo, gusto kong idagdag. Gusto ko idagdag doon sa sinabi mo na napakahusay mo na na-address mo agad na hindi ko to gusto or maaring hindi to para sa akin. Kasi, nabasa ko lang to somewhere. It's better to regret someday na hindi ka nag-anak than to regret one day na may anak ka na tapos ba't ba ako nag-anak? Tapos mapapabayaan lang. Which is ang daming cases gano'n nangyayari. Hindi sila nag-iisip na ito yung responsibilities, 0 to 18, basta ginawa lang. Tapos nung lumabas yung bata, pinabayaan. So, napaka-responsible, mapagmahal to think na dapat pag hindi pa lumalabas pero pinaghahandaan mo na. Kasi Yes. pag lumabas, ito yung magiging consequences. Ito yung path di ba? Which is, I believe, na yung mga taong ganyan, ito lang naman, from my point of view, marami kasi akong friends na ganyan na hindi nila gustong, sabi nila, maybe not for me kasi baka ganito. Some part of me believe na yung mga taong yon pag nagkaanak, sobrang mamahalin and all. Kasi ganon sila ka-fragile, thinking na, maaalagaan ko ba? Kaya ko ba? Nandun na agad yung awareness. Yes. Tsaka, I don't know, maybe the responsibility, it's huge talaga for me. Kaya, sobrang hands up talaga. Tapos, napo-provide mo pa lahat. 'Di ba? Hindi nyo alam yun. Sobrang, alam mo yun, kaya sobrang napaka-rare ng ganito na especially with them, with the Famngarap team. Mamaya, pakilala kayo ha. So, may project ba or collaboration or campaign ba kayo ngayon na pwedeng salihan, i-follow o suportahan ng audience? So, hi fam. Fam kasi tawag namin sa aming, Nakasupport at nagmamahal sa atin. yes. Yes. So, yun. Famngarap page, of course, yun yung family namin. And yung kay Daddy A. Daddy A, Ayan Lazaro on Facebook and Instagram, also TikTok. Ayan.
So we have, actually may account na rin si Mami. Nag-start na rin siyang mag-ano. Yes. No? Follow nyo ko, Mami A, Apple Ola Lazaro, TikTok, Facebook. So if you want na makitaan, manggigil, so follow nyo yung Famngarap page kasi yung mga kambal talagang they're giving daily dose of cuteness. Sobrang Yes. nakakagigil. And also, Daddy, i-plug mo na rin yung ano mo. Yung bagong balik na ano mo. Okay, also we're back with T-Talks. So kung gusto nyo tumawa, for more Tomboy Talks. No? So like we said, we're growing sa paggawa nito din. Kasi we started with Tomboy Talks. By then, hindi pa namin alam yung pag-transition. Like, ano ba yung trans man? Ano ba yung lesbian? Nagkapilang kami nung friend ko. Oo, Tapos, tara, ano tayo. Tapos, ang una naming episode, Tomboy Starter Pack. Tapos, puro tawanan lang. Tawanan. Until such time na merong nag-comment na, kala ko ba parang man ka? Iba ang tomboy sa trans man. Oo. Kaya nga kami rin willing to be corrected and we always pray na kapag dumadating kami sa point na meron kaming dapat itama, is makita agad namin. Alam nyo, ituloy nyo yan. Meron akong nakita na group with the trans man na nag-start sila, parang nagkikwentuhan na magkaibigan, tapos may camera. Tapos they started talking about trans man. Kasi again, di ba nung nilaban natin yung Tomboy Philippines na yan, wow. Hello sa Les Quest Production. Sana sa trans community din. Kasi hindi namin alam kung papaano namin gagawing malaki. Salamat naman sa generation today na tanggap naman na ang mga tomboy. But with the trans, kasi again, kailangan muna nating tanggapin yung sarili natin, di ba? But Exactly. karamihan with the trans man, trans woman, andyan na yan, di ba? But with the trans man, ang daming kwento Bago na pa eh. bakit. Oo, ang dami pang bakit. And the trans man community itself, sila mismo hindi makapag-out for the fear of being judged. Tama. So sana ituloy nyo yun, brother. Kung ano, di ba? Noted, yun. brother. At iimbitahan na rin kita na sana Hindi ako trans. sama ka sa TikToks natin. Bilang isang trans man na, alam naman natin, naka-top surgery na. Actually, Ako, okay lang eh. Queer ba tawag doon? Okay naman ako. okay. Anything. So, sa'yo, queer, trans man, pwede doon sa, wala ka pang nililabel talaga. Oo, wala eh. Oo. Kasi I wanted to, ganito eh. But again, hindi ko naman sinasarado yung pinagmulan ko. So, Kasi magkaibang araw yun eh, di ba? Oo, magkaiba yun eh. Para sa kaalaman nila, baka kasi malito. So, yeah. Medyo malawak yun. So, kailangan talaga natin ng mas bukas na isip at pag-intindi. Yes. Well, nice. Dami nating ano ngayon, nakakatuwa. Sobrang happy ng heart ko today. Pero last na, closing question natin. So sa dami ng pinagdaanan nyo bilang couple, parents, and content creators, saang parte ng journey nyo pinaka naramdaman yung purpose ninyo? Pinaka-part na, Naramdaman yung purpose. Have you already found your purpose? Do you think ito yon? Ito na ba yon? well, this year, yun nga yun, nag-full-time content creation kami. Kasi talagang, bukod sa nakita namin yung community, kung paano rin talaga namin na-touch yung lives nila, at the same time yung sa amin din. Kasi nga, we're growing. Ang laki ng in-improve ng relationship namin. So, yung ginagawa namin ngayon is deeper than content creation. It's about changing lives, our lives, and yung mga taong nakakasalamuhan namin. Nice. Talaga namang napaka-powerful ng kwento nila Daddy Ayan and Mami Apple. So, follow nyo sila, Famngarap page, and different accounts, Daddy A and Mami A, Apple Ola Lazaro, Daddy Ayan Lazaro, follow nyo po sila. Sila ang buhay na patunay na pwede talagang bumuo ng isang pamilya na rooted sa pagmamahal, katotohanan at pagkakapantay-pantay. Hindi lang nila pinapakita kung paano magmahal, kundi kung paano rin lumaban ng magkasama. Grabe nga eh. Grabe talaga yung magkasama na yan. Pakibitaw-bitawan nga. Hindi, joke. But maraming salamat again, Daddy A and Mami A sa pagbabahagi ng inyong kwento at inspirasyon. Sa inyo namang nakikinig, hindi lang ito podcast. Ito ay isang space para matuto, makinig, at tumayo sa sarili nating journey. Lalo na kung gusto nating gawan ng purpose ang mga ginagawa natin sa buhay. And eventually,
profit from the impact you're creating. So sila, kita mo naman, nag-upload lang, tinry lang niya i-explain, tama ba? Yes. Hindi ko. Then kinabukasan, nag-viral. And then now, they almost have like 2 million followers on Facebook Yes. 1.7. and TikTok. Growing na din, no? Yes. So, kita nyo, ang galing talaga. So, again, this is Purpose to Profit, hosted by me, Kowi J, and we'll see you on the next one. Follow us on Instagram, TikTok, and YouTube. Send us a message na rin kung gusto mong mag-share ng kwento mo o magsimula ng sarili mong journey to purpose. Yun. Thank you so much Thank you. sa couple na to.